Gadibdib hanggang lagpas taong baha ang isang linggo nang tinitiis ng mga residente ng Barangay Sapang Bayan sa Kalumpit, Bulacan. Mula yan na magdala ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang habagat. Sakay ng bangka, inikot namin ang barangay. Marami sa mga residente ang wala nang pakialam kung maghapong nakasawsaw sa baha. Gaya ni Daniel, nagsisiksikan sila ngayon sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Lubog na kasi ang kanilang first floor. Sobrang hirap po at wala kaming hanap buhay ngayon. Wala trabaho. Anong nahanap buhay niyo, sir? Electrician po sa Pulilan. Ngayon wala po makapasok at baha. Hirap po na ngayon. Paano pagkain, bossing? Ayun. Mahanap ngayon, nangingisda sa bukid. Ganun na lang. Naabutan din naming tinataas ni Aling Ninda ang kanyang mga paninda. 1 pulgada na lang kasi ay aabutin na ito ng tubig baha. Sa ilang dekada raw niya sa Sapang Bayan, natuto na lang siyang mag-adjust. Wala naman po kami ginagawa, dahil sayang din po bumibili. Napakahirap nga po ng lakas-lakas ng ulan. Itong Barangay Sapang Bayan sa Kalumpit, Bulacan, isa ito dun sa mga barangay na katabi lang nitong Pampanga River. Kaya kapag umapaw ang Pampanga River, ganito ang nagiging sitwasyon. Lubog sa baha ang buong barangay. May ilan ngang residente kaming nakasalubong na galing pa sa trabaho. Saan kayo galing? Naghanap buhay. Ano po hanap buhay? Nagtitinda ng taho. Taho. Eh, yung buong dala nyo, ano po yan? Damit. Damit. Palitala. Pampalit o basa na? Basta na ako kanina mag. Sir, ba't naghahanap buhay pa, maulan na. Kailangan Kailangan. Ayon sa kapitan ng barangay, mas malala ang baha ngayon kaysa noong nakaraang taon. Marami sa mga residente nila ang lumikas na. Kaya po ang mga kabarangay ko nahihirapan na po. Kaya po nagpaano na po kami ng evacuation. Wait po namin halos 60 family na po. Marami pong papalikas sa amin gawa ng halos lumulubog po yung mga kabahayan. Kaya ngayon, pauna po nga namin, naglalagay yung mga lubid sa mga digi. Kasi inabot na lang po naging daanan namin. Kaya unang namin, naglalagay yung mga lubid para may gabay yung mga aming kababaryo. Kasi po, totoo siya, baka aabot na isang buwan tambahan. May flood control naman sana sa may gilid ng ilog. Ang kaso ay hindi pa ito natutuloy. Litaw pa ang mga metal sheet pile na lubog sa baha. Kahapon, binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Kalumpit. Sakay ng bangka kasama si Kalumpit Mayor Lem Faustino, binaybay nila ang kahabaan ng Pampanga River. Ininspeksyon nila ang mga ginagawang flood control sa kahabaan ng Pampanga River na sakop ng Barangay Frances, Barangay Calison at Barangay Bulusan. Tigil ang paggawa sa ngayon dahil sa masamang panahon. Unang-una, talagang dito nakita natin yung buhay ng mga kababayan natin dito sa Kalumpit araw-araw. Tayo, naranasan lang natin. Ngayon lang, ilang oras lang tayo nandito sa kasagsagan ng ulan. Nakita mo, talagang hindi mo alam paano nabubuhay yung mga kababayan natin dito. And yet, yung mga dating mga taga-DPWH dito, kinaya ng sikmura nila na nakawin nga yung pera dito. Na nakikita nila yung mga kababayan natin ang ganitong buwan. Hindi ko maisip paano nila nasikmura yun. Maalalang kabilang ang mga flood control project sa gilid ng Pampanga River sa mga nadiskubreng ghost project ng DPWH. Dahilan para magdusa ang marami nating mga kababayan. Ayon kay Dizon, pinapaspasan nila ang pagtapos dito. So meron tayong 3 sinimulan na project dito nung late May sa barangays Bulusan, Frances at Calison. So, ang gagawin natin, i-correct natin lahat ng mga ginawang either ghost o substandard. Ayusin natin yon. Pero para matapos yan, aabot sa 70 mga bahay sa gilid ng ilog ang kailangang gibain. Ayon kay Mayor Faustino, hindi raw pwedeng tumira sa gilid ng ilog. Bawal talagang maglagay ng pabahay o structures sa easement. So, kung saan nakatayo yung bahay nila, easement yun eh. So, bawal po talaga yun. Kinausap ko ang DOTR. Meron kasing agreement ang DOTR for relocation para sa mga pamilya na tatamaan ng riles. So, humingi na ako kay Secretary Banoy ng 100 unit para dito sa mga tatamaan ng project natin sa Bulusan, sa Calison,
saka sa Pranse. Paano naman kung pumalag o ayaw umalis ng mga residente? Hindi sila pwedeng hindi umalis. Pasensya na po. Illegal po yun eh. Hindi po sila pwedeng nagtatayo ng bahay sa ilog. Bawal po yon at safety nila yun. Ang mga taga-Sapang Bayan naman, bagamat hindi pa kasama sa mga prioridad kaugnay sa flood control, walang ibang panawagan kundi tulong. Ang pangarap ngayon ng mga residente nitong barangay Sapang Bayan dito sa Kalumpit, Bulacan ay sana sa mga susunod na panahon ay hindi na ganito ang sitwasyon. At sa pag-usad ng mga flood control project, sana raw ay hindi sila maiwan. Mula rito sa Kalumpit, Bulacan, ako si Nico Wahe para sa Nation on the Move.